mga ka-Stone Vines, so nandito tayo ngayon sa upper side ng Barangay Punong, Sitio Canlambong, no, Bato, Leyte. So meron tayong pinuntahan ditong isang pamilya na si Nanay Annalisa at saka si Tatay Orlando. Ito po sila yung tinatawag dito guys sa pamilyang Garson. So pinuntahan natin sila dito guys kasi yun nga, may nakarating sa atin na balita na si ate mayroon daw dinadalang karamdaman. So bago tayo mapunta dyan guys, so magtatanong muna tayo, kamustahin natin sila kung ano yung sitwasyon nila dito sa kanilang mumunting bahay, no, na tinitirahan ngayon. So Ate Annalisa, ilan na ba yung anak nyo ngayon ate? Dalawa. Babae? Lahat babae, dalawa. Ilan na yung edad ng anak mo na yung panganay? Mag 8 years old na. Nag-gis ko yan, nag-aaral na. Tsaka ito yung bunso. Ano to pangalan ng batang to? Christian May Garson. Kasal ba kayo ate? Hindi kayo kasal. Matagal na kayong nakatira dito sa Barangay Punong? 10 years na kayong nagsasama. So, paano kayo nabubuhay rito ate na ganito lang yung pinitira nyo maliit? Laro lang na bahay. Tsaka, nalayo pa doon sa bayan natin. Ano yung pang-araw-araw natin na hanap buhay rito? Kasi pwede sa mga nasumahan na laban, kung maglabang lusod na basin, dami yun, kamagamil, so yung sinasabi mo, yung araw-araw yung panganap buhay rito. Bumibili kayo dun sa basurahan ng mga sako. Magkano naman yung isang sako na binibili nyo? ₱1. Tapos ano yung ginagawa nyo? Dinadala nyo rito. Tapos ano yung ginagawa nyo sa sako rito? Nilalabahan nyo pagkatapos. Natabaso, paupo natabaso, luso na kupa na uban yung banay nga na. So ano yung pwede ba natin makita ate yung ginagawa nyo sa pang-araw-araw rito ate? Sige, kunin mo bro. Tingnan natin kung ano talaga yung ginagawa nila rito. Ganito. Kunin mo nga yung isa bro, yung maliliit. Ito yung tinatawag na Dali mo yung los. Sarina, bana. Pinuputo ba yan, Tek? So ito yung hanap buhay nyo rito. Ang naguhunlos, hindi ko alam guys kung ano yung Tagalog niyan. Pero dito sa amin, ang tawag dito na hinuhunlos nila to guys. Parang ito yung permero na ginagawa nila. Ito yung yan muna. Kinakat nila to. Ito yung sako, no? Tapos kinakat nila to para maging ganito. Tapos tatanggalin to isa-isa, no? Yung mga ano dito, yan ganito, parang ganito. Tatanggalin to isa-isa. Tapos ang lalabas ito parang ganito natin, di ba? Ganito na yung lalabas. Tapos ano yung mangyayari dito, Tep? Ano yung hamilon? Gagawin na siyang Parang ano, yung pang ano sa kalabaw, ganon. Yung tinatali sa kalabaw, ito sa leeg. Sa leeg ba yan? Sa ilong pala. Tsaka yun sa baka. Ito pala yung mga ginagawa. So magkano naman yung kinikita niyo dito guys? Ay guys, te. Sa isang linggo, meron kayong 1,100 na kinikita sa ganito. Pero yun nga, pag wala kayong mabili na sako, wala kayong makuhaan nito ate. Ano yung ibang paraan na ano natin na so pang-araw-araw na pagkain natin? Yung motor ay pot-pot. Oo, yung pajak-pajak. Tapos kuya, yung pajak-pajak kuya. Sa isang araw, magkano doon yung kinikita mo doon? Sobrang na kasing dami nag-ano ngayon ng mga motor, no? Lalo yung pinikap driver. Pero yung pinikap mo ko yun, or yung put-put mo, sa'yo yun o nag-ano ka pa doon, nagre-renta ka? Nagre-rent ka pa? Magkano din yung renta mo nun?
So, yung kita mo na 200, pagpalagay lang natin ko yun sa isang araw, kumita ka ng 200. Magbabayad ka doon sa renta mo, yung madal, mauuwi mo na lang sa pamilya mo, yun na lang 170 pesos. Parang gano'n, no? So, yung 170 pesos, kaya ba yun sa isang araw na kainan, umaga, tanghali, at saka sa gabi? Kulang, ano? Kasi ginagatas pa yung ano. So, kulang na kulang talaga, no? So, ito po yung naging hanap buhay na rito, guys, ano? Kasi malayo rin to sa bayan ng Batulite, no? So, ito lang yung hanap buhay nila rito, no? Na gumagawa ng mga tali sa kalabaw, baka, no? So, kumikita daw sila rito sa pagpalagay na naman natin, guys, na mag-umpisa silang gumawa nito ng Monday. So, matatapos nila ito hanggang Sunday. O, Saturday ba? O, Saturday. Tapos, pagkalinggo, ibibenta nyo to sa palengke. So, yung kinikita daw nila nito, guys, kung maubos lang, no? 1,100 daw. No? Pero yun nga, yung kinukunan nila na pang araw-araw, hindi naman kasi araw-araw sila nakakabenta nito. So, linggo lang sila nakakabenta. So, yung pang Lunes hanggang ano nila, yung pang araw-araw na pagkain, yun yung mahirap doon kasi yung trabaho ni Kuya is yun lang pedicab driver, no? Namamasada doon sa bayan para may pang araw-araw sila makakain dito. Tapos kaya nga kami pala pumunta dito, guys, sa kanila kasi yun nga yung sabi ko kanina na meron daw si ating sakit, no? May iniinda si ate na hindi rin niya malaman kung ano yung naging problema, ano yung naging sanhi, ba't nagkakaganon si ate. Ano nga ba pala? Analisa. So nakapa-check up sa yung ano yung problema mo ngayon. Kanina pumunta ka doon. Ba't nagano ba? Umandar ba? So matanong ko lang, te, para malaman ng ating mga followers at subscribers sa YouTube channel natin, te, na ano ba talaga yung problema mo ngayon na dinadala, te? Hindi ko to, kung huwag ko bang maglutaw sa amin, naman ko lang po. Yan, karugayan, kung huwag ko inom ng tambal, hindi ko kumaindiksyonan, walang kaya ba sa bata? Parang hindi sa una pa niya natin na wala ka pang gamot. Ano yung nagiging reaction ng katawan mo na pag yun nga umaatake yung gano'n na sakit mo? Hindi ko naman kasi alam, te, kung ano yung talaga yung sakit mo. Yung unang-una talaga na nangyari, te, na matawag natin na yung wala ka pang gamot, hindi ka pa nakapa-check up, talagang nagwa-wild ka, te. Nawawala ka talaga sa sarili mo. So ano yung dahilan nun, te? Wala kong suroy. Hindi mo talaga alam na umaalis ka. Wag naman ba? Ano naman mo sunod na ako? Magsuod. Diyan may kanunay mo sunod na ako. Kung nailagap ako. Ano nga, umiyam niya na ako. Alam lagi sunod kay ilan ang tiyak. So si Kuya yung palaging nakakakita sa'yo. Sumusunod sa'yo. Kapila ko. Diyan ko sunod. Pero yung matanong ko lang, te, yung sakit mo ngayon na dinadala, inborn ba yan o hindi? Matanong ko, te, yung sa mga relatives nyo, meron bang nagkasakit din na ganyan? Ganon din, yung katulad din sa'yo. So parang nangyari dyan, parang inheritance nyo. Parang ganon, no? Hindi mo alam talaga ano yung totoong sakit mo, ba't nagkakaganyan ka, te? Ano yung findings ng doktor sa'yo? Ba't dumarating sa punto na talagang nawawala yung control mo sa sarili mo? Hindi mo na alam yung ginagawa mo? Ako lang. Nagkaman. Spasma.
Ya, mas overpatik ko no da. Ya, overpatik ko. Tao ka lang nang nai. Kang susunod ba? oh, yung stress. O marami tayong yung iniisip, no? So, yun yung nagiging cause kaya umaatake, no? Pero kung hindi ka may stress or yung talagang relax ka lang, hindi siya umaatake. Pero matanong ko lang, te, kasi may dalawa na kayong anak ni kuya, di ba? Pag umatake siya, te, yung dalawang anak mo, hindi mo na nakikilala. Hindi na. So, anong ginagawa ni kuya? Pag umatake siya, pag umatake ka, tapos yung dalawang anak mo, hindi naman natin maano yung bata na huwag palapitin sa'yo kasi lalapit talaga yan sa'yo. Kung ikaw yung ina nila eh. So, ano yung nangyayari kuya? Ano yung ginagawa mo para kasi hindi naman kasi alam natin kung anong kayang gawin ni ate pag dumating yung panahon na umatake yung sakit ni ate. Oh, ano, tinalian niyo si ate. Pero hindi niyo, kinulong. Tinalian niyo lang dito sa loob ng bahay niyo. Dito doon pa sa kabila yung bahay niyo noon. So tinalian niyo, tapos pero hindi siya, nagwawala talaga siya. Ganun. Ilang araw yan ya, bago mawala yung atake. Isang araw lang. Pero yung ano mo, te, hindi ko pa ito natanong sa'yo, te. Yung nandun ka na sa sitwasyon na yun, ano yung nagiging ano mo, te, na yung parang nasa isip mo na pag patungo ka na sa yung parang ano ba sa Tagalog yung parang maulian ka na ba? Parang maano ka na yung Umupan na yung atake mo. Yung atake. Tama kang nai kung wag kang nai magkapati kung sakit. Kailangan na maano ka na masakitan ka. Magkapati kung sakit. Ganun ba? Kasi hindi ko kasi alam to na mga klase na sakit eh. Kasi hindi pa naman kami nakamit ng ganitong klase na sakit. Talagang umaatake siya. So, sa sitwasyon nyo kuya na kayo mag-asawa, hindi ka ba nahihirapan kaya? Ikaw te, sa sitwasyon mo ngayon, na ganito yung sitwasyon nyo, tapos meron ka pang nararamdaman, hindi ka ba nahihirapan? Nahirapan ako pag wala akong papuntang gamot. Hindi ako na pasintro ko. Mayroon sila kung wala, mabili talaga ako. Pero kung wala akong pera, tapos wala rin ako mahingian. Kailangan ako. Talagang galing na sa iyo na nasisira yung ulo mo. Kasi hindi ko talaga sinasabi yun te kasi ayokong masaktan yung damdamin mo. Iniingatan ko rin na makasakit tayo ng damdamin mo. Pero galing na rin sa iyo. So yung sinabi mo na nasisira yung ulo mo, sa atin dito niyan tawag ito is nabuhang, no? Yan yung term dito sa Leyte, nabuhang. Para sa iyo kuya, hindi ka nasasaktan kuya na yung ganyan yung nangyayari sa asawa mo. Bakit ano? Moral mo siyang trubos mo na to. Talagang hindi ka na niya kakilala rin. So guys, yung sakit ni ate guys, yun nga, hindi ko rin alam kung ano to. So paki-comment nyo lang sa comment section natin kung ano talaga yung sakit ni ate na hindi ko kasi alam, hindi lang namin alam kung ano talaga yung sakit ano klaseng sakit ni ate kasi pag hindi raw siya yung napapasma siya na stress, may mga problema tayong iniisip, talagang nasisira daw yung ulo ni ate. Nagwawala si ate rito, no? Para din sa amin, nakakatakot rin yung ganon. Kasi pag tayo, yung tao, pag nawala sa control, yung self-control natin, hindi mo kasi alam yung ginagawa mo. Kahit anak mo, hindi mo na yan kilala. Yun yung nakakatakot doon. Oo, tapos maliit pa yung anak ni ate, 8 years old pa yung unang anak, no? O yung panganay, tapos yung bunso, baby pa. Yun yung nakakatakot doon. Kasi hindi natin alam yung mangyayari. No?
Kaya buti naman si kuya hindi nagsasawang nagmamahal kay ate, no? Na hindi niya iniiwanan yung asawa niya. Talagang super love mo si ate, kuya, kasi hindi mo talaga iniiwanan. Kasi may iba kasi mga lalaki, guys, no? Sa totoo lang, magpakatotoo tayo, no? May ibang mga lalaki na pag yung asawa nila may diferensya, talagang iniiwanan nila yan, no? Nangiiwan yan sa ere. O madalas na nangyayari yan. Maraming sitwasyon na ganyan. Pero si kuya, bilib na bilib kami rito. Proud kami sa iyo, kuya, no? Na talagang hindi mo iniiwanan si ate. Lalo na ngayon sa sitwasyon ni ate, no? Na ganito yung nangyayari sa kanya, no? Kasi sobrang hirap nun, guys, no? Na pag nasisiraan ng ulo si ate, alam ko umaalis to si ate, o umaalis. O naglalakad kung kahit saan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, wala siyang plano kung saan. Si kuya naman, handa ring umalalay kay ate, no? Ito yung sumusunod kay ate daw, sabi ni ate noon, sabi ni ate kanina, no? Hanggang yun nga, nagkatuluyan silang dalawa. So meron na silang dalawang supling ngayon. So proud kami sa iyo, kuya, no? Na galing mo, na hindi mo talaga iniwanan si ate. So sa trabaho nyo ngayon dito, kuya, ate, kayong dalawa yung magkasangkatay. Kayong dalawa, partner kayo. Pero sino yung mas grabe yung pagtatrabaho, ikaw or si kuya? Si kuya talaga yung gumagawa. Kaya masulaan ko sa kakapoy, hindi lang matulog. May stress ka na naman. O, tapos so yung sakit mo ngayon, meron kang gamot na nagme-maintenance ka ng gamot ngayon. So pwede ba namin makita kung ano yung gamot na yun, sir? Ito yung gamot na iniinom, ang liliit. So ito yung gamot na iniinom mo. Anong klaseng gamot ito, eh? Risperidone. Pang ano daw to? Kailangan makatulog ka. So araw-araw mo tong iniinom. Hindi rin to sa yung sinasabi mo kanina, excuse lang ha. Yung sa sinasabi mo kanina na pag masisira ang ulo mo, hindi ito yung iniinom mo. Kana o hindi ko lang flowing. Teka. May injection ka rin. Except sa gamot mo na ito, meron ding injection. Araw-araw yun o? Sa kabuan ka o sa kana mo ay aparat daw. Bali, sa isang buwan, ini-injectan ka ng isang beses. Para daw saan yun? Ang may tao ka na, kung hindi ko madaot ka, nang Di masira yung ulo mo. Okay. Hindi ko matuog, Kuha ko na. So guys, ito yung gamot na iniinom niya. Araw-araw to. So matanong ko lang, te, saan mo nabili ito, te? Nabala sa buwan, may kore ka sa Mercury drug. Anong ngalan ito? Risperidone daw to, guys, no? Ito yung mini-maintenance ni ate na gamot para hindi raw siya, para yung pag hindi siya nakatulog, ito raw yung iniinom niya. No, so, at saka meron din siyang injection once a month. No? Saan ka nagpapa-inject, eh? sa una, dito ko sa ospital sa Ilong sa Matalong. Karoon na nasa sitro, palit na lang ng tambal ko. Sa Pustongos, ikaw sa Ipon sa Matalong. So, wala tayong gamot dyan na available. Kung naasay tambal mo, tagman. O kung asay Hindi naman. tambal, sa una, dito sa Matalong, ang ko ito mayor pa, uwi pa siya, kilibre ko niya kalayo sa katuig, protection, nakatambal nga, murang kasi, napakatog, pagkamatay ni dyan, nawa naman po, mutong balik ko dito. Matalo. Kabato. So, yun nga, guys, ano, sana po, wag po nating kakalimutan sila Nanay Annalisa at si Tatay Orlando Garzon. No, sana po matulungan po natin, mabigyan po natin ng pansin, no, kasi hindi rin madali yung pinagdaraanan ni nanay ngayon, ni ate Annalisa, tsaka ni kuya. Yung sakripisyo nila, no, hindi matawaran. Kasi pag si ate nawala sa kanyang sarili, nandito si kuya na gumagabay. No? Nakakaawa, guys, yung sinabi ni ate kanina at saka ni kuya na nung
Nung isang beses daw na yun nga, inatake si ate. Talagang tinalian nila guys. Kasi alam nila na may hindi magandang mangyayari. Tinalian daw, tsaka ano yung sabi mo kanina, namamaga na yung dito niya. O namamaga na raw yung kamay ni ate. Kasi yun nga sa pagkatatali, di ba? Tapos umano pa yan, pumipigwas pa yan, di ba? Oo, kasi pag ikaw nawala sa sarili, alam natin na malakas tayo, no? Alam natin na malakas tayo, kaya kinakailangan talaga na talian ni kuya para hindi makalis si ate. So sana po guys, wag nating kaligtaan ng video na to guys, para matulungan natin sila. Kung sino man yung may mabubuting puso dyan na makakapanood ng video ito guys, sana po tulungan po natin ng pamilyang Garson dito sa Barangay Punong Upper Side, no? Dito sa City of Canlampong. Sana po tulungan po natin sila. So, alam namin sa John Lord Stone Vines na marami po tayong mga subscribers at followers na mabubuti ang mga puso. Sana po tulungan po natin sila. So hanggang dito na lamang ang video natin guys. Once again, thank you so much and keep supporting John Lord Stone Vines, and please do subscribe to our YouTube channels. Thank you so much. Bye bye guys.